This is the most progress on this issue in 62 years. In the U.S. House, we are convinced, based on what the congressional leaders told us, there is majority support for the Philippine veterans. The issue that is holding up the entire bill, of which 2/3 money is for U.S. veterans, not Filipinos, has to do with domestic U.S. politics of how to pay for the entire bill. Ganon din tayo, di ba? Halimbawa, economic zone ng Aurora. Parating tatanungin, paano natin popondohan ito? So this is true for every bill in the U.S. Congress. So we are cautiously optimistic about passage, but it is not a sure thing. The trip to the United States reaffirmed the strong ties between our two nations. Gaya ng biyahe natin sa Espanya noong isang taon, yung binanggit ni Ambassador Arias at kung saan sumama si Senator Angara. This trip to the U.S. advanced important issues we have with the U.S., gaya rin ng pagsulong ng mga importanteng issue natin sa Espanya noong isang taon. Yung isang importanteng issue nga sa Espanya ay yung death penalty. Spain is very much against the death penalty. The European countries are very much against the death penalty. Kaya naman, ganun lamang ang tulong nila sa atin para ang ating mga mamamayan ay hindi maparusahan ng death penalty pag sila ay nagkakaroon ng sala sa ibang bansa. In this trip to the U.S., we were able to press for economic aid, food security, and stronger military cooperation, gaya ng paglakad natin sa tulong sa Espanya noong isang taon. Ambassador Arias talked about the official development assistance of Spain. And I remember what they told us. We don't really have a ceiling for our official development assistance. It just depends on the projects that we submit as long as they're good, worthwhile, and well-prepared projects. Isa sa mga magagandang proyekto ng Espanya sa Pilipinas, Ambassador Arias mentioned about their projects in Mindanao, yung solar power. At ito ay linalagay sa mga liblib na lugar ng Mindanao. Kaya nung nagsasalita si Ambassador Arias, tinanong ko kay Senator Angara, kumusta yung kuryente sa Dilasag? Meron na ba? Wala pa rin. So Ambassador Arias, maybe we can ask that in your beautiful project of solar power, though most of it is Mindanao, maybe in the northernmost and farthest town of Dilasag, we could have solar power courtesy of Spanish-Philippine cooperation. Habang nasa ibang bansa, patuloy tayo nakatutok sa lahat ng mga pangyayari dito. Going back to what we were about the typhoon, overseeing relief efforts was part of our daily action agenda. We were in constant contact with our officials on the ground, personally directing activities practically minute to minute. Ilang beses nating pinulong ang NDCC at kabinete na nanatiling buo at walang patid ang paggabay ng pamalaan sa mga ginawang pagsaklolo, pagbibigay ng dagliang tulong, pagpapaayos ng mga nasirang infrastruktura. We were able to receive extensive assistance to aid in search, recovery, relief efforts, for instance, as I said, from the U.S. and from Spain. We have demanded a full accounting. Pananagutan natin ang lahat ng napatunay nagpabaya at naging sanhi ng pagkamatay ng marami nating kababayan, lalo na doon sa barko na nalunod. We will be traveling to the affected areas and meeting with government officials conducting the recovery operations upang tiyakin ang madali ang pagbangon ng mga naging biktima. Pagkatapos itong ating affair sa Baler, pupulungin ang Disaster Coordinating Council ng Region 3 doon sa Clark. Bukas, yung National Disaster Coordinating Council sa Iloilo at tuloy sa Aklan, ang probinsyang pinakanatamaan ng bagyo. Sa Makalawa, sa Cebu, we will also be meeting with families of the victims of the ferry accident dahil halos lahat sila ay taga Cebu to express our condolence and to pledge to them that we will get to the bottom of this terrible tragedy.
Pag-iibayuhin natin ang ating kahandaan sa mga susunod pang bagyo. Magtatayo tayo ng mga bagong Doppler radar. Ito yung makabagong weather forecasting instrument. Maglalagay tayo sa Surigao del Sur, South Cotabato, Mactan, Tagaytay, Zambales, probinsya ng Cagayan, Catanduanes at Eastern Samar. At yung dalawang Doppler radar na nakatayo ngayon ay i-upgrade. Yung isa ay nasa Baguio at baka hindi natin nyo alam lahat, yung isang radar natin na makabago ay nandito mismo sa Baler. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na bahagya lamang ang pinsalang idinulot ng Bagyong Frank dito sa Aurora. Hindi nasalanta ang Baler. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbangon ng inyong probinsya pagkatapos ng mga magkasunod na bagyong dumaan dito 2 taon na nakalipas. Porket nagkaroon ng mga bagong bagyo ngayon, hindi ibig na sabihin na nakalimutan na natin. Na sa mga nakaraan, ang Baler at Aurora rin ay natamaan. Ngunit salamat sa Panginoon. Salamat kay Ed Angara at kanyang mga kasama sa pagtatrabaho dito. Isang malaking kabalikat sa kaunlaran ng Aurora ang Espanya. Lalo na dito at ito ay, gaya ng sabi ni Manolo Avancenia, siguro malaking bagay ay dahil si Ed Angara ang nagtakda ng Philippine-Spanish Friendship Day. Gumawa siya ng Republic Act. Gumawa si Ed tsaka si Sani Angara ng Aurora Ecotourism Zone sa ilalim ng Republic Act 9490 na ipinasa ng taon nakaraan. Ito ay mabibigyang pansin ang napakaraming oportunidad sa pamumuhunan sa inyong lalawigan, lalo na para sa mga negosyanteng Kastila. Noong Enero, nagkaroon ng Investment Summit sa Clark. Maraming investors ang nagpunta dito, kaya hinihintay nila itong economic zone. At ayon sa rekomendasyon ni Senador Angara, para lumakas tayo sa investments mula sa Espanya. Kasi sabi nga ni Ambassador Arias, tumataas ang ating trade, ang laki-laki ng official development assistance, ang laki ng cultural exchange, yung investment ang kailangan nating pairalin. And so the outgoing ambassador of the Philippines to Spain, Lani Bernardo, will have a new job after he turns over to the new ambassador to Spain, Tonet Lagdameo. He will be the new chairman of the Cagayan, of the Aurora Economic Zone. Strengthening relations between the Philippines and the world, especially natural friends like Spain, is a central pillar of our strategy for economic growth and political stability. Dahil halos 5 siglo ang ating pinagsamahan sa kasaysayan at kultura, lagi nating binibigyang halaga ang ating espesyal na pagkakaibigan sa Espanya. Pagtutulungan sa kultura at ekonomiya, ang lakas na nagsusulong ng pagsasama ng Pilipinas at Espanya ngayon. At dahil mahal na mga Kastila ang Aurora, at dahil sa sigasig ni Ed, ni Bella, ni Sane, at ni Art, at may ilang kasamahan, meron na tayong darating na Aurora Economic Zone, meron na tayong darating na chairman. Tutumbasan natin ito sa dagliang paggawa ng Baler Kasiguran Road. Patungo sa ginagawa nating Kasiguran Airport at Kasiguran Port upang lalong maging kaakit-akit ang probinsya sa mga investor ng Espanya at iba pang bansa. Naalala ko, noong 5 taon nakaraan, yung unang pagdiriwang ng Spanish-Philippine Friendship Day, ang pinag-usapan natin wala yung Baler Airport. Ngayon, nandyan na yung Baler Airport. Kaya ngayon, Kasiguran Airport,
Baler Kasiguran Road. Siguro naman sa mga darating na araw, sa mga darating na pagdiriwang ng Spanish Friendship Day, yung mga Kastilang investor na, sila na ang mag-inaugurate nitong ating mga bagong Aurora Economic Zone. Kaya sa inyong lahat, maligayang bati sa Baler, and to our Spanish friends, muchas gracias, viva España, mabuhay ang Pilipinas. Long live Philippine-Spanish friendship. Maraming salamat sa inyong lahat.